Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella, at ito ang Kwentong Column, powered by the Pod Network. Mas layo mo. Oh! Yung ganon, yung Ganon, artwork. Ay, hindi. Yung ganon, di ba God and... Yung kay Michelangelo? Hindi, kay Michelangelo. Hindi ganun yun, be. Gusto ko na ganon. Ganon lang pala yun. Ganun yun. Wala pa, hindi ba ganon? Hindi, Joke. be. Ano yun? Ibang version pala yung nakita ko. Baka no, parody. Parody. Ganun yun. Ganun Tapos pala. magta-touch sila. Ay, hindi magta-touch. Oo, ikaw si God. Ayoko. Oh, be, bakit layo natin? Kasi nga, for the Holy Spirit. Oh, guess natin siya today. Uy, ayoko pa makita yung Holy Spirit. Ayaw mo magka-tongues of fire. Ganyan. Ayoko nun. Oh, so, pero bakit nga tayo may space? Kasi meron tayong guest. Yan. Oo. Ano tong episode na to? Specialty episode. Yeah! Na it's been a while. Oh, I literally. know. It really has been. Months? And may mga years? grabe yung Okay. years, okay. May mga nag-follow up na. Oo, for this Yeah, episode. kasi review natin. We've had several specialty Oo. episodes. OB. Oh, surgery. Wala na agad. Derma. Pedia. Girl! Public health. Plastic surgery. Rehab. Neuro. Ay, meron na. Meron. Pedia. Tapos na binasabi. Sabi mo naman. Ano pa? Family feud ba to? Oo, ano pa? Alam mo, nakalimutan ba ako? Well, actually, marami naman na hindi necessarily residency. Oo. Patho. Oo. Oh. Wala pa tayong radio, no? Wala pa. Wala pang radio. Tapos meron din tayo mga, tulad nga ng public health, di naman yun necessarily residency program. NGO. Oo. Mga career tracks, marami na. Yes. Options after medicine. Yes. medicine. Options. We like options. Ayan. So, ngayon, itong episode na to, alam mo, highly requested. Oo, kasi parang sabi nila, nag-subspect na kayo, hindi nyo pa nadaanan yung mga Ay, departments. talaga, sinabi yun? Hindi naman. Gawa-gawa ko lang. Naisip ko lang. Hindi, pero totoo, as in, di ba marami naman tayong specialty episodes and a lot of people enjoy that. But ito, in particular, sabi nila, kailan daw tayo magkakaroon nitong episode na to. Oo, yeah. tama. And this is psychiatry. Na ang jowa niya. Bakit ba? Sige, sabihin mo na. Ay, hindi, kasi my jowa is a neurologist and a psychiatrist. Oh, double degree. Oh. Degree. Pero, yun, of course, I invited him. Kaso lang, siya ay gusto niya mythical creature lang siya dito eh. Gusto niya nagmumukha akong ewan na may sinasabi ako. Actually, hindi yung totoo Hoy! kasi. Wala naman talaga siyang jowa. Excuse me. Ba't wala? Pwede pa ni-invite? In-invite ko, ayaw nga niya. To see is to believe tayo dito. Nakikita niyo nga siya minsan sa background. Anyway. Pero, ayan, maraming interested din mag-psych. Sa totoo lang, Besh, i-share ko lang bago siya dumating, na gusto ko rin mag-psych dati. Kasi na-enjoy mo yung abnormal psychology sa nursing. Oh, ang galing! You remember now. Hindi, kasi na-enjoy ko yun nung pre-med and then in-elective ko siya ng LU7. Tapos super na-enjoy ko yung talaga? Oo, in-elective ko ganung level. Umabot ako sa ganung commitment. Yan. So, eventually, I fear it wasn't for me, pero I get the appeal. Kasi nga, especially in this day and age na ang dami tayong nakikitang mental health problems, not just among patients, but also among doctors, among our colleagues, diba? Parang, my heart always goes out to them kasi hindi ko maisip yung ganong klaseng darkness. Ba't ang dilim? ang ano na agad? Darkness eh. ang lungkot na agad. Hindi. Parang ang hirap nung ganong, it's another flavor of medicine na ibang-iba yung... Iba yung pagkakaution nila ng patients. And iba yung exposure din. Hindi to yung usual medicine that we're exposed to in earlier med school lectures, diba? May pahapyaw, but I would imagine ibang-iba siya in residency. Oo. So, pero bago yun. ayan. Tama ba? Oo, tama. Tatawagin na natin. Parang may nakakalimutan na tayo. Okay, we're Kwentong Column Podcast. Oo, tama. We're best friends and doctors and our goal is to... Demystify and humanize medicine. Ba't di mo ako sinabayan? Ay, sorry. So, sa mga old listeners, salamat at patuloy kayo nakikinig. Naabutan niyo yung era namin na meron kaming pa-studio at merong pa ganitong table. Yes. Diba? At may pa-standing mic. Oo, Yan. at may pa-guest. Ay, hindi, may pa-guest mo kami palagi. So, yun, 5 stars. Tumaas na yung rating natin sa Spotify, di ba?
Oo. Oo nga. Dati kasi 3.9 eh. Hindi, dati Lately nga lang siya naging dati 4. mas mababa. Parang Yun nga 3 eh. lang. Di ba? Oo. So, Patasin pa salamat. natin. Baka pwede namang 5. 5 stars. Tsaka tip. may Grab tip. pala. Pleasing personality. Ganyan. So, sa mga new listeners. Sa new listeners, thank you at nakarating kayo dito. I guess this is one of the many specialty episodes we've already done. Sana may mahanap kayo na for you. Whether you're just curious, you're figuring things out, you're just you just want to listen to people's stories, pwedeng-pwede yan. At marami pa kami ibang episode bukod dito sa series na to. So, we hope you stay on for more episodes. O, tawagin na natin. Kaya na pa siya Ayan. nakatayo. Walang upuan. Oh, nakakahiya. Oo, yung mag-introduce. arthritis niya. Batchmate mo. Ayaw nga, batchmate ko to. siya. Kaya Ano ako ba? mag-introduce. Oo. So actually, itong batchmate ko na to, Ano experience mo sa kanya? huli ko siya nakita, hindi ko na maalala. Graduation. Char. Oo eh. Ano ba? Alam mo, pwede. Oh. Totoo. Kasi nung boards, Grabe nagkita itong kami ng boards. reunion na to. Oo, May it's kailan been- ka graduate? 2017. Oo nga, no? Oh. It's been 8 years. Oh. Grabe, no? Kung nag-med ako ulit, natapos ko na. Diba? Intermed. Ganun. Oo nga. Actually, naisip ko siya kasi nakita ko isang story. Sabi ko, bakit ko nga ba siya hindi naisip? O, pumalakpak talaga ako. Kasi nag-iisip tayo ng psych na batchmate na feeling natin ay swak. Pero kasi konti lang yung nag-psych sa amin. Sa amin ba? May nag-psych sa amin. Di ba? O, so tawagin na natin siya. Yun lang yung comment. May nag-psych sa amin. Walang kwenta. Okay. O, tawagin na natin. Yay! Vince, Pasok ka pumasok na. Dalawa na lang kayo, host. Ay. Wow. Hello! O, di ba? O, first time natin to mag-ganito. Yan. May pagtayo. May pag-excuse me. Hello. Ayan. Hello! Hi! Ako ang memory ko. Nakikita ka sa hallway. Oh, poste ba siya? O, anong nakikita mo sa hallway? Tama nga, yung kakasalubong. Like, alam mo naman, pag med school, kahit di mo kilala lahat, may idea ka naman na, Right. na ito, 2017 to, 2016 to, ganyan. okay. So, may ganon. Welcome! Thank you for inviting me. Thank you, Jackie. Pakilala mo naman sarili mo sa audience. So, lapit ka konti. Ayan, lapit ako. okay. Alright, so magandang araw sa lahat ng listeners. I'm Dr. Vince Balilla and I am a third-year psychiatry and public mental health resident. Ay, Oh. public mental It's not just health. mental health, it's public. Oh, Mental health, tinalo yung yes. public health mo, be. Oh. Dinagdagan ng mental. Sa akin, public health lang yun. Ay, alright. Anong na-feel mo nung in-invite ka ni JB? Actually, nagulat ako kasi I know na matagal na nga itong podcast na to and ayun nga, natuwa ako din. Actually, sinabi ko agad sa sa training officer ko. Ay, nadama yung TO! Ganon kami ka-close. I mean, sabi ko, parang natuwa ako in a sense na mabibigyan ng avenue yung psychiatry and public mental health sa podcast ninyo. Na-deserve. Oo. So, welcome sa Bombo Radio. Salamat, Doc. Oo. Pero bago yan, i-abante mo muna yung Ay, upuan sige, mo. sige, Kasi sige. nahihirapan ka. Bago, yan. Alright. Sige. Para relax Okay na ba ka. to? Okay na Hindi, ba? ikaw bahala ka. Okay. Okay. alright. Okay. Sige. Meron kaming hindi inorient sa'yo. Pero si JB ang Nandito ang gagawa. TO. Akin dito pala siya. Ayan. Oo. Meron kaming tinatawag na rapid rounds. Oh, alright. Okay, Sige. rapid rounds ay parang fast mo. talk pero medical inclined. So yung Oh, mga okay. questions ay pwedeng yes, no, pwedeng choose among the options, pwedeng Alright. quick answer. Tapos mabilisan lang. No Okay. need to explain whatever comes to mind first. Okay, sige. And yung mga questions ay maaaring side-leaning, maaaring life-leaning. Okay. Or Sana some- hindi tangential yung sagot ko, no? Naipasok! Fairness. Ginagamitan na. Ganyan. A psychiatrist. O, ready na ba? Okay. Alright, sige. Okay. Ready, set, go. Kape o tsaa? Kape. Mind o brain? Mind. Antipsychotic of choice? Quetiapine. Least favorite personality disorder? Borderline. May hugot. Kakanta o sasayaw? Kakanta. Pharmacologic or psychotherapy? Sa both. Mahirap. Both. Ang hirap. True love or thriving career? Thriving career. Bukod sa doktor, ako ay blank. Anthropologist. Ay, ganda. Kung antipsychotic ka, ano? Ah,
Ketayapin. Favorite mo talaga yan. Mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Mukhang mabango, mukhang mabait, o mukhang mayaman? Mukhang mabait. Ako din ako sa mayaman. Ako din. Gusto sa panahon ngayon. Manic, psychotic, or anxious? Manic. Ayaw mo sa akin. Anxiety. Dopamine, serotonin, or norepinephrine? Dopamine. Child or geriatric? Oh no! So, mahirap nga siyang tanong. Oh, yeah. Child. Favorite antidepressant? Mirtazapine. Ego, superego, id? Oh! Saan tayo sa ego? Least favorite substance abuse disorder? Grabe yung mga tanong ni Ella May. Methamphetamine. Average length of consult? 45 minutes. Okay, ang tagal nga, no? O last na. Parang Why? mabilis nga yun in some context Yes, eh. Di ba? oo. Last na. Why psychiatry in one word? Fulfillment. Shout Thank you, out. Vince. Shout out sa aking jowa. Thank you for the questions. They were very helpful. Na hindi natin sure kung nag-exist. Nag-exist. Ako pala yung no. Delusional pala. May jowa ako. Okay. Siya nagbigay ng question. Alright. Pero ayan, parang patikim lang into your world. So, sa mga totally unfamiliar, some of the questions were psych-leaning. And naramdaman natin may mga hugot ka sa Oo. iba. Si Ella kung na-enjoy niya yung psych nung undergrad. Ako din, similar. Kasi meron din kaming psychology na course. Tapos, enjoy ko yung mga theories. Parang kasing na-apply ko sa sarili ko. Ayaw nga no, yung mga trust versus mistrust. Yeah, Mga ganyan. Oo, yung mga kay Eric Erickson. Nag-name drop ka naman talaga. Pinapatunayang may alam siya. Kay paring Eric, ganyan. Oo, mga ganyan. So, na-enjoy ko din siya. Yung professor ko rin ng college, ang ginagawa niya, yung defense mechanisms, ina-act out niya. Oh. Ganyan. Pero wala lang, ang saya. So, it's such a different and also a very colorful world, if you could say that. Let us know, bakit mo pinili yung psych? Bakit nga ba? Ito na, feeling ko tangential yung sagot ko. Kasi actually, hindi ko siya first choice. Oo nga, parang alam mo nung magkaklase tayo, hindi ko paano nabanggit mo ba yung psych? Magkasama kayo, di ba? Oo nga. Oo. Siguro mga siya, sa list ko mga pang third or fourth. Ano talaga yung gusto mo? Una talaga gusto ko forensics. Forensic medicine. Tapos, yun, public health. Oo. And then, tsaka yung psych. Which na-enjoy ko nung, internship. Okay. Ayun. So, di ba, ang tangential na agad ng sagot. Pero, what led me to psych was, doon kasi sa previous job ko, wala akong kausap na buhay na tao. Nag-forensic medicine ako eh. After med, nag-forensic? Yes. Oo. As in masters? Or paano? No, sa medical legal officer. So, nag-autopsy ako. Tignan mo, di talaga kami nagkita. Graduation. Ngayon ko lang ito nalalaman. Actually, catch up to So, yun. catching up to. Sige, tapos. So, yung 3 years na, syempre, wala kang kausap na buhay na tao. And then, I realized, no, na nakaka-burnout din pala yun. I thought, kala ko paradise. So, di ko kailangan iuwi yung mga pasyente, no? But, Sana naman wag mong iuwi, di ba? Sana hindi nga. Tama. hindi sila sumama sa akin. Pero I realized, kasi din yung undergrad ko, di ba, anthropology, I love talking to people, I love being with them. And then I realized, na-miss kong clinicals, na-miss kong kumausap ng pasyente. And then, after ko yung phase na yun sa forensics, either family medicine or psychiatry. And then I found out this residency training na may public mental health. And right there, I knew, yes, parang this is it for me. My public health. Tapos, yun, kung may specialty siguro sa medicine na kakausap ng tao non-stop, Totoo, psychiatry. Totoo. Ang tagal kasi ng conso. May anamnesis. Di ba parang, pinagsulat tayo ng sarili nating anamnesis nung LU3 ba yun? May ganun. Talaga ba? Meron. Parang may ganun naalala Merong ko. ganun. Siguro sa 2017. Oo, parang may ganun yung parang makapa-open up ka sa sarili mo. Yes, actually, oo. Hindi, kasi ganun yung nature ng psych. It asks patients to really be vulnerable about Right. things na you might not even tell your closest friends or family. And then there are a lot of things kasi na siguro hindi natin alam na
mahalaga pala. Na kala natin yung information na yon ay okay lang kahit di mo tanungin. Pero in the end, pag titingnan mo na yung buong nung tao, importante pala May siya. hugot ba to? Ganyan. Pwede. Oh. Ayun din nakakatuwa sa psych, no? Kasi binabanggit nyo kanina, no, sa mga psychology courses nyo, pag inaano yung lesson, halimbawa kay Eric Erickson na binanggit mo, tapos alam mo yun, nai-imagine mo yung sarili mo doon sa mga dinidescribe. It really forces you to introspect, no? So, ako and siguro pati na rin siguro sa mga ibang psychiatry residents, no, parang it's a journey din towards knowing yourself more. Oo. Interesting. Yes, Oh. Kasi parang aside from interest in the science itself, it also asks you to be vulnerable. Right. Oo. No? Kasi ang daming mga instances na mapapatanong ka, bakit ganun yung naramdaman ko towards that patient? Parang gano'n. So, yeah, it really pushes you to know yourself more kasi mapupush talaga yung boundaries mo. Pag hindi mo pa masyadong kilala yung sarili mo, mapipilitan kang makilala pa more. I never thought of it. Oo nga, no? Yeah. Yung parang ganyan na nearest ko kasi nung gap year, kumuha ako ng course on psychological first aid. Ayun nga. Kasi yeah. nag-training ako, Yeah. ano nga siya, solution-focused therapy. Ako yung test Yes. patient mo. Oo, kasi ang nangyari kasi Oo. noon, nag-volunteer ako sa isang crisis line. So yung kailangan namang Oo. training ay how to process na Yes. kailangan i-draw out mo yung solutions. Yeah. Tapos ina-apply ko din siya sa sarili ko, Yes, sa yes, ibang yes, kaibigan yes. ko without Oo. them knowing. So anong gusto mo ba at the end of everything? Parang yung parang iniiwasan mong mag-advise. Yun siya eh. Right. Ano, Oo. Pero parang ibang-iba siya sa usual na PE na, history PE na, di ba? Oo. Right, Expanded oo. version siya. True. In so many ways na, iba-brush off mo lang kung usual quick Yes. ER history, di ba? Totoo. And wala lang, ang galing. Pero sige, walk us, establish natin why you wanted psych. Walk us through, ano bang ginagawa mo ngayon as a resident? Third year ka na, no? Out of Yes. ilang years nga ba to? Merong ibang institutions Na na 4 three, merong years, 4. merong iba 3 years. So Okay. sa institution where I am from, 3 years. So Okay. malapit ng graduate. So yun, senioran kunwari. Ayun. So what I am doing now, dahil yung training namin may public mental health, usually nasa labas ako ngayon doing public mental health Okay. stuff. What So does that look like? that means mental health in the communities, mga capacity building Okay. sa mga communities. Ang pinaka-concrete na ginagawa namin yung tinatawag na MH-GAP program. That's Mental Health Action Gap Program ng WHO. So, yung mga RHUs, yung mga DTTBs, yung mga municipal health officers, yun, tinitrain namin to do psychiatric consulting. So parang training of people who will Yes. address. Oo nga. Kasi we believe and ito yung ina-advocate namin, sinusulong namin, that psychiatric disorder should hindi siya necessarily ititreat at a specialist level. Pang primary care. Tama, Yes, tama. it can be treated at the non-specialist level. Na kailangan din because a lot of first aid, sabi mo nga, ay kailangang, hindi naman agad yan makakahanap ng At psychiatrist. saka for screening siguro, no? Oo. Tsaka parang, di ba, there's also inaccessibility to health. Not Yes. everyone can find or afford a psychiatrist. Oo. Tama. At saka nung nasa US ako, medyo mahal talaga ang access mo. Ano siya nga siya, 'di ba? Hindi nga siya psychiatrist, psychotherapist siya. Right. Iba pa 'yun, 'di ba? Ano nga bang sige, segue, ano nga bang difference nun for our listeners? Yes. Well, ang siguro pinakasimpleng niyan is psychiatrists do prescribe medications. And can also do psychotherapy. Yung psychotherapy, non-pharmacological mga approach. So usually mga registered psychologists can do psychotherapy. Pero yun, they cannot prescribe medications. Usually yun lang din naman ang difference.
Pero balikan ko yung sinasabi mo na not everyone can access Oo, yung totoo. psychiatry. Ito po kasi ang katotohanan. Sa buong Pilipinas, 600 lang po ang psychiatrist. Oo. Talaga, ganun kakonti. Ganon po kami kakonti. So Wala kung- ka pa doon, di ba? Wala pa. Wala ka pa doon. Oo, tama. Wala pa yung Technically, mga tama naman. wala pa yung 601 mga na. residents. Actually, pag alam niyo yun pag annual convention, kasya kayo- kami sa isang ballroom. Oo nga. Hindi kailangan ng tatlong board. Di ba? Iba, Yes. may breakout rooms pa. Sa True. kanila, hindi na. Hindi na kailangan. Oo nga. Kasi ang hirap. So, konti. Yes. Mas mostly ba nasa Metro Manila or... Yes, tama. As with a lot of specialists, maraming nasa Metro Manila. Oo. There are still some provinces and regions na walang psychiatrist at all. So, ang hirap. And even if meron, I'm sure siya lang for the entire region. Yes, ganon. oo. So, Mababurn out siya. and mahal talaga. Kahit nga yung sabi mo nga psychologist. So, nag-cognitive behavioral therapy ako last year. Oo. Parang naiyak talaga ako sa presyo. Kasi parang, Hindi sa consult, sa presyo. Munting na ako, tapos sa presyo. hindi kasi, para lang may idea. Hindi ko naman banggitin saan. Pero parang may idea yung mga tao na I've never asked. 5K ang initial. Tapos, One session yon yung first. yung first. Kasi 2 hours yun, more or less. Tapos, 3K to higher yung succeeding. Gano'ng katagal? Mga 1 hour. 1 hour, usually. Tapos ano yun ha, yung frequency kasi, depende sa lagay mo. Kung kailangan Yes. Parang mo. magiging okay na pala ako. Dahil sa presyo. May nakausap talaga ako, sabi niya, nung siningil daw siya ng psych niya, parang lalo siya na-depress. Kasi nga, parang depleted ka na nga Right. emotionally and psychologically. It's biglang madideplete ka rin financially, di ba? So, challenging talaga siya. Yes. And Tama. ano naman, as with a lot of things in healthcare, maraming inaccessible. Pero ito, isa siya sa mga, alam mo yun, brushed off din. Kasi, di ba? Yes, kumbaga rare Pokemon nga kami. Mga And ito, medyo malungkot din pero kailangan nating i-recognize. Even amongst us, mga medical practitioners, may stigma pa rin Totoo sa psychiatry. And alam mo yon, napagdaanan natin lahat yan, mga antipsychotics, antidepressants. Pero pag pumunta ka sa field, yung mga ibang doktor, wala silang confidence na or not even that, even if may confidence silang magbigay ng gamot, just looking at a psychiatric patient, parang Parang, yes, diba? parang- May pa-distance Yes. na agad. Hands off. Oo. Hands off Gabriela. We have to Yes. admit na meron nga tayong stigma. And kaya rin ako napigilan mag-consult before. Kasi ang feeling ko nun, I can't have a psych diagnosis. I'm okay. I'm a doctor. Parang why would I be quote-unquote weak? Diba? Yeah, right. Ganun Oo. siya. And I'm sure hindi lang ako yung ganun mag-isip. And which is sad kasi not only are we treating people who may have these illnesses, maaaring marami sa atin ang meron din. Yes. Diba? So, And it's true kasi amongst sa mga different professions, ang pinakamataas din talaga na may mga burnout rates, anxiety, depression are doctors themselves. And may highest divorce rate sa US amongst medical professionals. Hulaan nyo kung ano. ala, I am. Sure. surgeon. Psychiatry. Grabe, no? Diba? Very... Ironic siya na Very, alam mo na dapat yung how the mind works, pero yung sarili mong marriage hindi mo ma-save. Diba? Hala, Kasi ang iba yung hat mo pag psychiatrist ka. Then, syempre, pag tinanggal mo yun, at the end of the day, tao ka. Oo, asawa ka, Yes. anak ka, Yes. ganyan. Oo nga. Tama. Pero ang complex nung mundo, no? Parang paano kaya? Paano, 'di ba? Okay. So, sige, ito yung mostly community yung ginagawa mo ngayon. Yes, oo. Pero nung first year ka, Nung anong first ganap mo? year, ang ganap usually mga inpatients yan. Okay. Anong, Oo. sige, walk us through an hours ka gigising, Oh. ganyan. Yung institution kasi namin, so mental hospital siya, 700 bed capacity na mental hospital. So, Yung 700, lahat yun ay psych patients? Yes. Yes, dami. like, Oo. oo. So, bale, our day starts at 7 a.m. kasi may daily endorsements. So, 7 to 9. So, parang ad-con siya.
And then after nyan, yung post pag first year ka is inpatients. Okay. So may male ward, female ward, may geriatric and neurodevelopmental ward, may pay ward din kami, may isolation, infirmary. Yun. So ganun pag first year, iikutan mo yun lahat. Plus ER triage and pag-admitting, which is medyo mabigat pag-admitting ka. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life? Or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right. What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do I make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam! I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. Pag second year ka naman, outpatient ka na. So, ano siya? Mas mahirap. Oo yun. nga, no? Tama ba? Kasi usually pag first year... Sorry, this is a very unaware person. innocent question. Actually, mas mahirap siya. Kasi, ano na siya lahat na andun makikita mo. Tsaka hindi controlled environment. Exactly. Diba? Ang challenge naman sa inpatients, mostly of them are psychotic, ganon. So, dun ka makakakita ng mga nag-agitate, mga kailangan mong i-restrain, yun. Pero pag OPU na, andyan na lahat, psychotic, non-psychotic, andyan na, depression, anxiety, mga personality disorders. So, and then you'll be given like, less than 3 minutes from one patient to the next. Paano 3 minutes? Sabi 45. No. In between. In Okay. between. Okay. So, Okay ka ba? Malungkot? okay. Blink twice. Well, I mean, pagtapos ka na dun sa isang patient, next kailangan na agad. 3 minutes lang yung pahinga. Oo. And the thing Yung is, interval. mabigat bawat Totoo. consult, diba? Exactly. In fact, yung 45 minutes na yun, 1 hour, medyo, pa yun, kinukulang pa minsan. Mabilis pa yun. Mabilis pa yun. Parang may pa-prioritize ka munang problem doon. Eh, At saka sa usual nga natin, ang tinuturo ay parang as much as possible, don't interrupt the patient. I mean, in general, when you do consults, lalo na sa psych siguro, very important yun, no? Trivia, we interrupt patients at 11 seconds into the consult. Shinare ko lang. Bakit? 11 seconds. Yun yung study. Pabilis daw siya ng pabilis. Alright. Baka mali ako, i-correct niyo ako. Pero alam ko lang pabilis siya ng pabilis. Kami naman, there are patients that you cannot interrupt. Diba? Kasi, Kasi manic sila. Masamain nila yun. yun. So, din siya. Yun, skill din na kaya din hindi outright outpatient yung isang resident. Kasi you have to build that skill, yung psychiatric interviewing gets. ng ganon katagal before isabak ka sa outpatient. Tapos, sige, gaano kadalas ang duty? For us, yung dutyhan namin hindi siya yung pre-duty, post-duty, yan. then from duty hindi. Okay. In a month, mga average of 5 24-hour duties kami. Ang isa doon weekend, the rest of the weekend free. Tapos, pag hindi ka duty, 8 to 5 ka. Free weekends daw. Sa institution namin. I cannot Message speak nyo for... na lang siya mamaya. Saan ba yan? I cannot speak for other institutions. So, pag duty ka, anong ginagawa mo? Pag duty, so pag 8 to 5, yun, kung ano yung post mo, kung kunwari first year ka, so inpatient ka, pag second year ka, outpatient ka. Then from 5 onwards, yun, usually 2 o 3 kayong duty. And then yung isa admitting, yung isa sa wards, parang ganun. Parang siya on-call. Yes, Okay. and gusto ko lang sabihin na sa institution namin siguro 70% of the time CBR yun. Nakakatulong. Free weekends, Okay. complete bed rest. Parang ito yung mga, dapat nga
nga siguro pinili ko yung psych. So, ayan, magandang bagay yun. Pero ngayon, mostly outside the institution ka. Yes, oo. Okay. Tapos may mga rotations din kasi syempre may mga subspecialties kami. So, Oo, kasi yun pa. Kasi as you were talking, we noticed na hindi lang puro depression, anxiety, schizophrenia ang psych. No? So, maraming bagay. Like geriatric. I think hindi na pag-uusapan how dementia is also part of it. Tama, diba? tama. Sexual abuse disorders, Right. post-traumatic stress disorders. Diba? Ang dami, So, ang dami. maraming sakop ang psych. So, dagdagan mo ng mga elective or fields or at least mga give a lay of the rotation, land. Yung mga subspecialties ng psych, so let's start with, syempre may child and adolescent psychiatry, yun, may CL, consultation liaison. Palay ko narinig yung CL Oo, na yan. pa-explain Ano nga, ba ano yan? ba talaga siya? The simplest explanation ng CL is siya yung parang parang interface ng IM at ng psych. So, mga So, may medical disorder. organic. yes, Okay, oo. okay. So, nare-refer yung mga from the medical wards, yung mga nagkakaroon ng anxiety. Naalala ko lang ang palagi natin interaction with psych ay kapag nag-rule out ng mga substance use. Sa ER, di ba? Hindi ba Parang psychology referral? or yun nga, talks. Tapos kapag pag may nangyari sa patient na, ay hindi, psychiatric yan. Ay hindi, ano yan, IM yan. Nag-ingest. Oo, Lahat yan. yun sabay-sabay. Talks. Or kapag NSEF, di ba? Parang minsan, ay, paka-psych. Pero sa loob-loob namin, IM naman talaga yan. Pero, Ako yun yung ganyan. hindi, sa loob-loob ko, alam ko naman na IM yan. Pero kasi natawag na yung psych. Yes! Sige na nga, check nyo na. I think ganun din feeling nila. Buti binanggit mo yan kasi may feeling din kami. IM to pero ni-refer sa atin pero sige na nga. Pero ano talaga, no? Kasi pinag-usapan din namin to ng jowa ko na talaga bang kailangan ruled out lahat? Tapos parang sabi niya, ang dami kasing pwedeng mag-affect sa Right. mind nga, sabi Kung may makita lang na sodium na mali, feeling ko kasi- IM na yan. Ala, ayan na, ayan na. Huwag naman yung 1, 3, 4. Ganun. Nasa gitna po ako ng dalawang IM. Blink twice. Papakabait po ako baka di ako. Hindi, pero kailangan daw kasi ang dami daw. Yes. And lalo sa elderly ko na hindi ganun Right. ka Oo. nagbabago agad kahit na-correct mo daw lahat. So, mahirap talaga to absolutely say na Yes. psychiatrist. Lalo na kapag acute. Ang dami natutunan, no? Oh. Actually, cardinal rule sa amin na bago namin i-call yan na psychiatric disorder, rule out muna medical condition and rule out substance. I realized din ngayon, imagine the label it gives the patient kapag nasabihan ka na Exactly. depressed ka or may anxiety ka or iba parang ang bigat ng diagnosis. Hindi natin siya laging iniisip. Parang mas naka-level. natanggap-tanggap yung may high blood ka. Oo, Yes, oo, exactly. oo. Depressed ka, no? Pero hindi natin siya, parang hindi natin siya binibigyan ng same weight Yes. as hypertension, Yes. diabetes, heart disease. Hindi Unfortunately, ganun, diba? ganun nga. Nasa dulo siya ng problem list, di ba? Pag ganyan. Kahit na meron talaga. And I'm sure for the patient, baka yun yung problem na pinakamalaki para sa kanya. Di ba? Yes. Kaya part din ako personally sa psychoeducation ko sa patient pag lalo na pag sinasabi ko na yung diagnosis na actually yung kalagayan mo walang pinagkaiba sa high blood, sa diabetes kasi lahat naman sila nangangailangan ng maintenance na gamot. Yun. Oo, ang ganda. Ang ganda. Yan ang pagkakasa. And tama ka sa point mo kanina na hindi kami marunong magbigay ng psychiatric meds. Kahit yung, alam mo pa nagtanong sa akin yung pasyente kung, Dok, gusto ko po makatulog. Parang, hala. Ako puro non-pharmacologic. Dapat tahimik. Dapat Madilim. walang ilaw. Ayan. Walang TV. Yes. Which are tama tama naman. naman yun. Oo. Sleep hygiene. Marami Oo. kasing ginagawa na yun. Tapos wala pa din. Tapos talagang, hindi ko alam, ilang milligram ang melatonin pa. Hindi ko talaga alam. Tapos may mga bagong meds na pala na Lumborexant. Gusto mo yun? Ano yun? Oo. Yes. Better basta. Pero, di ba, hindi natin yun alam. Pag may kilala ko nakakitayapin, parang, hala, what do I do? Ganyan, Yes, parang yes, yes, sobrang ano niya, sobrang overwhelming. Na tama nga, dapat hindi ganon. Dapat, at the very least, alam nating
mag-continue, mag-initiate, Right. diba? Oo. Mga ganong bagay. Which I think na na-address naman na paunti-unti. Marami with, na akong narinig na podcast din na parang primary care psychiatry. Mhm. Ganyan. Yes, Na oo. very helpful nga. Which I think dapat ganun talaga. Empowers us, na hindi Yes. psychiatrist. Empowers the patients din na Exactly. mas nagiging accessible yung sa. And imagine a patient that can go to their rural health unit with a psychiatric disorder. Ang laking bawas ng stigma doon. Kasi hindi siya pupunta sa mental. Oo nga, may ganyan talaga. May ganyan no? stigma, no? Yes, oo. Oo, na mental yan, ganyan. right. Tsaka isipin mo, nasa record mo yon for work, Mm-mm. for dating, di ba? Pero Parang- pero in fairness ngayon, meron pa rin ganyan, pero at least yung awareness, 'di ba? Yung sa mental health law na siya, 'di ba? Yes, Oo, may mental oo. health law tapos yung UHC pa na Oo, kaya na oo. part doon yung mental health talaga. It's nice to know that more people are talking about it, di ba? Yes, Na oo. sana din hindi pakinggan. Ay, ano ba? Hindi sana pakinggan. Sana pakinggan. Pakinggan. Baka mas splice eh. Ayun. Sana pakinggan yung kasi Yes, mahalaga oo. siya. And I think we need to know more kasi parang may tendency din tayo na ay kayanin mo na lang or basta go kaya. Saka kasama siya sa definition ng health ng Yeah. WHO. Tama. Sa Kaya public health. Kasama yun. kaya lagi namin hashtag there's no health without mental health. Ganon. Tama. Okay, so sige, ang dami nating nasabing highs. Pwede naman later ulit. Pero Yeah. gusto ko malaman muna ano yung mga hard parts kasi parang ang dami mong 20 parang free Yeah. wala weekend. 5 duties lang. Oo, 5 duties, CBR kapag duty, yeah, ganyan. oo. Ano yung hard parts of psychiatry? Hard part, yung makakita ka ng mga pasyente that you identify with. Oo. So, which is din, kailangang bantayan din ng mga nagtitrain sa psychiatry. Pero hindi naman talaga kasi may iwasan na halimbawa maawa ka doon sa pasyente or maasar ka doon sa pasyente, magalit ka doon sa pasyente, parang ganon. So, may mga times na ganon and it's challenging pero there are ways naman na mga itinuturo sa amin how to counter that. Siguro isa yun. And of course, yung syempre, tao din naman ako, nauubos din. So, kaya siguro ganun lang yung number of 24-hour duties namin sa kasi parang kailangan din naming bantayan yung sarili namin. Well, sa bagay nga, no, parang saan ka pa, you would expect a psychiatry residency to be a psychologically safe place dapat. But I imagine hindi yan totoo for all. No. Culture pa rin, no? Yes, oo. Especially so, no, na hindi porke nagsa-psychiatry kami, no, na yun nga, na dapat may mga mental health problems din naman kami. Nakaka-develop din naman ng mental health problems as anyone. Lahat naman tayo may risk to develop mental health problems. So yun, maraming din. Syempre, pag malungkot ka pero kailangan mong tumingin ng Pumasok. pasyente. Ang hirap nun. Oo nga. Kailangan mo talagang mag-compartmentalize well. Yun. Kasi for example sa IM, kung wala ako sa mood, pwede akong hindi kumausap ng batchmate, kaya kong gawin yung trabaho ko. Pero sa psychiatry, paano hindi ako kakausap ng pasyente, di ba? Oo. Mahirap na. Tsaka parang may therapeutic alliance pa yan eh. Parang Right. hindi naman pwedeng basta mo lang ipas. Hindi basta-basta pwedeng magpa-cover eh. Kasi Yes. parang May relationship na na-build. may trust. But syempre may limit din naman 'yun. If hindi mo kaya, if you feel di mo kaya or if you feel nagka-counter transference ka na doon sa patient na talagang So, ano ulit yung pinapagal. counter-transference? Yun yung nafi-feel mo Masyado towards ko na me. nagiging into it. Yes, oo. Na nawawala yung objectivity mo towards the patient. Pag ganon, you have to distance yourself. I-refer mo yan. May mga I-refer mo siya instances sa ka na iba. na ganun. Oo naman. Kasi talaga, part talaga siya ng pagiging psychiatrist, no? Pero sabi ko nga kanina, there are ways to counter it. And dapat ma-recognize mo siya. Tsaka So, parang di ka na rin maging effective as the
healthcare provider ng patient, di ba? Oo. Pag Kasi di ka okay. imagine, halimbawa, may patient na may substance use. Paulit-ulit. Pabalik-balik sa'yo, tapos gamit pa rin siya ng gamit. Darating sa point na, Parang hindi na ako yung tamang tao para sa. oo. Kasi halimbawa, pwedeng at the back of your mind, niiinis ka na, naaasar ka na, yun. So, Hindi yun. na healthy. Yun yung mga challenging for me. Lalo na nung start. Okay, Oo. okay. Kasi work-wise naman, kumbaga sa workload, wala namang problema. Pero, yun nga. Kaya ako sabi kanina na, while parang as you go along sa psychiatry residency training, makikilala mo talaga yung sarili mo. Ito mga practical and very innocent questions. Toxic ba yung consultants nyo? Sa amin, I'm proud to say that Yung tiyo papasok na Yeah. I'm proud to say na yung consultants namin practice yung positive psychiatry. Oh, okay. So that means leveraging on yung mga strengths nung mga residents nila. Positive regard. Yes, mga unconditional positive regard, ganon. Third year na ako, pag-graduate na ako, never pa ako nasigawan, never pa ako napahiya. Meron ka Aray ko po. to December. May oras pa. May oras pa. Umabol daw po kayo mga consultants ko. Joke lang po. Pero, yeah. Paano yung yung conferences nyo ba toxic? Like, paano yung pag-grill sa like, pinapanood ba kayo mag-interview, ganyan? Yes. Oo. Pressure yun, Pag resident ka, dapat ideally dapat lahat ng patient interaction mo is may consultant. Nanonood talaga? Nanonood. Pero syempre hindi naman 'yun mangyayari all the time. Pero for mga major na mga lalo na mga problematic cases, kailangan talaga na nakikita ng mga consultants. Ganyan ba yung OSCE nyo? Paano yung OSCE nyo? Ang Interviews? Yes. Yun? You will be given an hour to do everything. The interview, ganon. Tapos, yun. Magsusulat ka ng 15 minutes tapos i-report mo. So, then another 15 minutes kasi... Lagi actual patient to, no? Kasi Yes. yun yung skill eh. Hindi naman pwedeng may Paper case. may case summary ka na dyan. Oo. Actual patient talaga siya. And yung 1 hour na yun, panic ka na. Kasi parang ang ikli niya. Ano yan? Mga actual patient or patient actors? No, Hindi, actual. I think naghahanap. Tapos, Oo. sabi nga nung Joe, ang hirap daw maghanap ng mga ganong patient for Right. exam Yes. or for interview. Kasi, Mamaya sobrang tangential. Parang, hindi. be OSCE to! Cooperate ka naman! Exactly. Pabagsak ako! Kaya yung paghahanap ng pasyente Yun para nga. sa OSCE, lalo na pag senior ka na kasi ikaw ang maghahanap ng patients for your Kailangan sakto juniors. lang. Yes. Dapat kailangan siyang makakausap. Kailangan makakausap, pero kailangan may symptoms. Kasi kung walang symptoms, Right. anong diba? itetest, di ba? Exactly. Oo. Tapos yun, yung 1 hour na kakausapin mo siya, ang expectation sa'yo, makakagawa ka na ng biopsychosocial formulation niya. Yung anamnesis mo, kumbaga, dapat kilala mo na siya as a whole. Parang, yun. Sobrang So, active challenge. listening, no? Oo. Yes. Hindi pwedeng paulit-ulit. Hindi talaga kasi sayang Nakalimutan yung mo na. oras. Oo nga. Oo. Kumbaga, parang nung first year nangyari sa akin yan, ilang beses ko na natanong. 5 minutes na yung nawala. Sabi ko, oh my God, parang ganun. Tapos di din pwede na sulat ka ng sulat. Kasi mawawala yung Oo nga. kumbaga, yung eye contact mo with the patient. Kung sulat ka ng sulat, nabibreak yung... So, kailangan talaga na memorize mo in a way. So, active, very, very active listening. So sa mga gustong mag-psych, kailangan ganon. It's an OSCE expanded, ganyan. Kailangan ba extrovert kapag psych? O pwede namang introvert? Not necessarily. Oo. You can be anything na. You can be Very unconditional Very positive regard ka. You can be anything. Oo. Kasi sa mga co-residents ko, yung mga juniors ko, yun, merong very introvert, merong sobrang extrovert, merong ambivert.
merong pag-asar, di ka papansinin. May ganun. Oo. Okay. Yun. Okay. So, Sige, totoo ba yung, sorry, this is borderline stereotypical. Yeah, Pero sabi nila, may kanya-kanyang psych disorders din talaga. Lahat ng doktor. Is it true? Would you say? Hindi naman diagnose, pero parang leaning towards that. Talaga? siguro Napaisip siya. Okay, go. Siguro ganito, if i-frame ko siya as lahat naman ng emotions are normal at some point. yeah. Normal maging masaya, normal maging malungkot, maasar, ma-frustrate. So, lahat tayo at one point or another nagkaroon ng mental health issues. Okay. Nagiging disorder lang naman ang normal kapag ang functionality mo ay naapektuhan na. So, there are times we feel like manic tayo sa sobrang saya natin. Or depressed tayo kasi may nangyari, sobrang lungkot natin. Pero as long as we are functional, nagagawa natin yung mga gampanin natin sa buhay, hindi naman yun disorder. So, kaya nga, cliche as it may sound, 'di ba? Parang it's okay to be not okay at times. Wag lang all the time. Ayun. So, kumbaga, yung mga symptoms sa DSM-5, at some point, may matutumbok ka doon. Right. Oh, no. Tama. Oo. Wag mo lang makumpleto sunod-sunod yung lahat ng criteria. Pero kahit na makumpleto mo 'yun, It ano doesn't- naman? Oo. Hindi siya kabawasan ang ng ganda. pagkatao mo. Oh, ang ganda nun. Psychiatrist nga siya. Wow, Nag-doubt pala. parang ang dami mo Naniwala ka na. ang dami mo ng highs na sinabi. I think what's left is tips para sa mga gusto. Nag-iisip. Yeah. Med students. Yun, ganito, as siguro naman hindi lang sa psychiatry, no? Pero kung if you feel na ito yung tamang specialization for you, then go for it. Now, if you pursue it and then in the middle of it na realize mo, ay hindi pala ito yung para sa'yo, then by all means, okay lang. Okay lang naman na Psychiatry, as with lagi kong fini-frame na ganun, as with any other medical specialty, you will only be successful sa residency if talagang gusto mo yung ginagawa mo. Yung tipong gumagapang ka na pauwi. Di ka na makapagbihis, makakatulog ka, pero paggising mo kinabukasan, babalik ka pa rin na masaya at with purpose. Yun. So, hindi lang po yan sa palagay ko sa psychiatry, no? Pero kung gusto mo talaga kumausap ng tao, you're a people person na hindi ka, parang hindi mo inuurungan yung pakikipag-usap sa tao at pagmamarites. Ayun nga. Yun. Pwede ka dun, Bel. I know. Lisensya to maging marites at babayaran ka pa. Ang ganda nung yung response niya ay very psyched and very open, very empowering, na choice mo naman talaga. Right. Naalala ko lang habang kinukwento mo yung gumagapang, na nakagat ng pasyente, nasuntok, na There are may safety yung risks ako ba? personally, yes, may safety issues. Ako personally, hindi pa naman ako nasuntok, nasampal, nakagat, or naduraan. Pero I mean, siguro makaka-relate yung mga ibang psychiatry residents and even yung mga consultants na nakaranas na ng ganon. Kasi risk talaga yun. Ang sa akin naman ay naambahan ng ballpen. Na parang sasaksakin. Oo, parang nasa mata ko na siya. Kunti na lang. So, mga ganon. Iyon. Naalala ko na, parang isa sa mga lesson nun sa psych ay kapag magpo-position ka ng upuan, dapat ikaw yung malapit sa pintuan. Which is, tama. Oo, para pag lalabas ka na, malapit ka na. Oo. Hindi pwedeng ikaw yung nasa corner. Yes, Na tama. corner ka na. Oo, Tama, ano. tama. Dapat yung point of exit mo clear. Naalala ko lang kasi nga, although we are very understanding, ganyan, may mga ganun talagang pwede mangyari na maging safety risk naman sa'yo. Pwede. Yes, oo. Kaya ka rin talaga, dapat alert ka rin at all times. Even, kasi yung nangyari sa akin na yun, kalmado siya. Talaga? Kalmado siya, hindi siya nagwawala. I just ask, kung may naiisip ba siyang makapanakit, parang ganyan. Minsan daw Ginawa niya. parang minsan daw naisip niya maging violente.
And sabi ko, paano violente? Ganito po. Ay, grabe Show yung and tell. Yeah, siya. Pero plot twist. pero yun, wala siya sa list ng lows ko. Kung hindi mo Oo nga. tinanong. Kaya nga, oo. napansin ko nga. Ayan, Ngayon so, ko lang naalala Oo. kasi nga nabanggit ng gumagapang. Yes. Oo nga, Oo. no. Oo nga. So that means Gusto ko talaga. gusto ko talaga tong ginagawa ko. Ang galing nga. The floor is yours para bumati. Wow. Ay. May pagbati. Alright, so I would like to greet yung mga co-residents ko sa aming institution. Pwede ko bang banggitin? Bahala ka. Alright. So, hi sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa dulo ng... Lagyan namin yung link para sa application. sa dulo ng Timog Peninsula ng Bataan. So, we're the second largest mental health institution in the Philippines after that institution in Mandaluyong. So, yun, binabati ko yung mga residents ko, yung mga consultants ko. Ayan, yung training officer ko. Hello. Grabe, lahi pa ng dinayo niya, ha? Oo nga. Yes. The Oo. friendship card is friendship. To think ngayon lang kayo nagkita. Yes, nag-catch up after 8 Oo nga. years. Beshi, Oo. more super okay mong groupmate. Well, Oy, wala akong masasabi kay JB. Ganda. Ano yan? Sige nga. huwag na natin. Next episode na. Wow. Gold standard. Gusto mo yun, gold standard ka. Kabugin na yung mga gamot, no? Gold standard. Ayun. We hope you enjoyed this episode. If you Yeah. like this episode, thank you pala muna. Thank you. You're Thank you welcome. so My much. pleasure po. Salamat din po for the Pumunta na agad. opportunity. Yeah, sana may your tribe increase. Yes. Kailangan Yes. natin 'yan sa bansa at para sa mga Pilipino. If you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. and highlights every Tuesday. Wala mo ng Basta. kodigo. Sorry. We're also on our social media. We're Kwentong Callroom Podcast Kaya mo yan. on Facebook and YouTube at Callroom Podcast on pressure sa- Instagram, Yeah. X, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan. It's our official community server where you can join us at iba pang mga ka-callroom. Ano na? And meron kaming episode question. Tama ba? Every Friday, 12 p.m. We post on X, Instagram. So makisagot sa question of the week to keep the conversation going. Nanguhula na. And kung may gusto kayong itanong sa amin, Tanong nyo. Hindi tanong nyo. pwede kayo mag-submit sa kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yung sagutin in one of our future episodes dito sa Kwentong Callroom Podcast. Just find the link on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. This was such an enlightening episode. Oo. Kung gusto kong kung med student or Parang nag-gap year, nakaka-encourage, diba? no? Oo. Ikaw ang face of psychiatry. Ay, Yes. wow. Pressure. With that, I'm Ella. And I'm JB. Sabi ka na rin. And I'm Vince. And And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.